Gusto mong maglagay ng thumbnail sa iyong mga upload na in-stream videos at sa mga live videos mo pero hindi mo alam kung paano maglagay nito? Tuturuan ko kayo ng full tutorial kung paano mag-remove ng background, kung paano maglagay ng text, kung paano pagsamasamahin ng mga pictures sa isang thumbnail. At para malaman nyo, panoorin nyo hanggang matapos ang ating video. Para mabuo natin ang thumbnail na ating gagawin, unang-una syempre pumunta muna kayo sa Play Store nyo kung wala pa kayong Creator Studio. Itong apps na to, ayan po, dyan natin i-upload ang thumbnail na ginawa natin. Okay, mamaya ituturo ko po sa inyo yan. Okay, ang sunod po natin gagawin, mag-download din po tayo ng PicsArt dahil dito po natin kukumpunihin lahat ng text, lahat ng picture, background na gagamitin natin. Dito po natin yan bubuuhin kay PicsArt. So mag-download kayo nyan. And then, pangatlong kailangan yung gawin po, pumunta kayo sa Google at syempre, i-type nyo po yung remove.bg. Ito po yan. And then, ito po, i-click natin po siya. And then, dito po natin i-upload ang ating mga picture na gusto nating matanggal yung kanyang background. Okay, for example po ha, ito po, halimbawa, ito ang gusto kong tanggalin yung pinaka-background niya. Right? So, panoorin nyo po Ayan po. So, natanggal yung kanyang background. So, ano yung napansin nyo po? Ilalapit ko ha. Ang napansin nyo po ay may putol dito sa part ng balikat ko. Ibig sabihin, hindi maganda yung pagka-remove ng background kasi ito po ay kinuha ko lang or in-screenshot ko lang sa aking video. So, hindi nadidetect ng maayos ng remove.bg yung detailed ng object. So, ang gagawin natin, may solution po dyan. Huwag kayong mag-alala. Okay, anyway, bago tayo mag-proceed dun sa i-restore natin yung part ng balikat ko. Kung halimbawa naman malinaw yung picture, halimbawa bago natapos yung shoot, yung vlog na ginawa nyo, mag-picture kayo kung sino yung gusto mong isama sa vlog para kung sakaling i-remove mo na yung background, clear po siya. Ngayon, halimbawa kung hindi nga nagkaroon ng problema na ganyan, download nyo lang po. Pero sa part na to, kailangan nating i-restore yung part na wala kasi pangit tingnan. Punta lang tayo sa may edit na part. Okay? And then, punta tayo dito sa may restore kasi nga ibabalik natin yung nawala na part sa may balikat ko. Tapos, pindutin yung restore. Okay? Tapos, i-touch yung part ng balikat na yan dahil nawala yung part ng balikat ko. So, i-touch natin siya. Alright? So, nakita nyo po na ibalik na. Then, dito natin siya i-download. Okay? Kasi nag-restore tayo. And then, download image. And then, download again. And then, nasa ano na yan siya? Nasa may, ito na siya. Nasa gallery na natin siya. Okay? Ganyan na siya. Naalis na po yung background. Next, na gagawin natin, dahil lahat na napaliwanag ko na sa inyo, yung Creator Studio, PicsArt, and itong remove.bg, ayan yung mga kakailanganin natin. Ngayon, kung halimbawa kailangan natin ng pang-background, syempre dapat pipili kayo ng pang-background nyo na catchy yung color and bagay dun sa video na ginawa mo. Okay? Halimbawa po, gagamit ako ng so gusto ko yung i-background dito, for example, salon. Salon na lang po, halimbawa lang ha. Salon. Background. Ayan, mga ganyan po. Okay? So, hahanap tayo, image tayo, piliin nyo yung image para mag-display dito yung mga salon na gusto nyong gamitin. So, hanap tayo ng magandang pang-background Kung portrait po yung vlog nyo or reels, kailangan ang hanapin nyo rin po is ganito. Hindi, ito actually parang hindi pa nga ito portrait masyado. Pero na-adjust naman po yan. Kalang problema po. So, pipiliin ko I think is... So, I think ito ang pipiliin ko. Alright, so ayan yung pipiliin ko. Dito tayo, i-press lang natin or diinan natin and then download image lang tayo. Ito. Okay, kapag na-download din yung picture na gagamitin mo pang background, kukumpunihin na natin yan dito sa may PicsArt. Okay, kapag nandito na tayo sa PicsArt, ang makikita nyo agad is yung plus button. Pindutin lang po yan. And then,
Well, bago pala tayo mag-proceed dito, make sure na yung size ng thumbnail is accurate doon sa paglalapatan mo. Kasi kapag mali ka ng size, hindi po tugma doon sa paglalagyan mo. Anong gagawin? Una nga palang kailangan gawin, nakalimutan ko, sorry. So, i-upload nyo muna yung video na gusto nyong lagyan ng thumbnail. Bakit? Kasi po, para makuha natin yung exact na size. So, halimbawa, ito yung lalagyan ko ng thumbnail. Ang gagawin po natin, i-screenshot natin, and then, ikakrap po natin yung size ng frame ng video para po hindi tayo magkamali sa paggawa natin ng size ng thumbnail. Okay? Ikrap mo lang sa exact frame. Again, okay? Tapos, okay na po yun. Ang gagawin nyo na po is pumunta sa PixArt, and then, siya yung pang-iilalim natin. Natatandaan nyo yung dinownload natin kanina na salon dun sa Google. Ilalapat po natin dyan or ipapatong natin dito dahil kukunin lang natin yung size nito. Nakukuha po. So, punta tayo sa add photo po. And then, hanapin natin yung picture na kinuha natin dun sa Google, which is ito po. Tapos, kapag na-add mo na yan or na-click mo na, add lang dito sa may taas. Tapos, i-adjust mo na po siya. Okay, ito yung paglaki at pagliit niyan. Itong mga nasa gilid naman, yan yung mga part kung gusto mong laparan, habaan. Okay? Ito, ayan, ganyan. Pwede mo siyang lakihan, pwede mo siyang habaan, nasa sayo. Okay? So, ngayon, syempre, itutugma lang natin sa size ng paglalapatan natin na frame ng video. Okay? Adjust lang natin yan, and then ganyan. Adjust pa ng konti para mahila mo dito sa gilid. Okay, ayan. So, nalapat na natin siya ng maayos. Anong next na gagawin? Siyempre, itap mo yung para lumabas ulit yung add photo dahil ilalapat na ulit natin yung picture naman po. Alright, so add photo. Tapos, halimbawa, maglalagay pa ako ng another picture dahil hindi ako satisfied sa isang picture lang. I-add ko pa to. Ito, after nung magpakulay na tayo para may highlights naman na tapos na natin gawin ang ito. Ganun pa rin po ha, ang pag-adjust na sa sayo. Ako po, kapag may putol yung balikat, ilalagay ko siya sa part na hindi makikita yung putol para hindi pangit tingnan. So, halimbawa, putol yung ulo kasi minsan, halimbawa, hindi ako nakipag-selfie dun sa gagawan ko ng content. Putol yung ulo, ang gagawin ko po, ipapaabot ko yung part na putol ang ulo dun sa taas para hindi pangit tingnan. Ganun po. Okay, so dito tayo mag-focus tayo sa ginawa ko ngayon dahil hindi naman putol ang aking braso dyan. So, ibubuo natin. And then, mag-slide lang kayo papunta dito sa may right dahil lalagyan po natin siya ng border. Yung border, ito yung highlights para mas lalong makita yung object. Okay? So, ikaw mamimili ngayon kung anong color ang gusto mong gamitin. Siyempre, yung gamitin mo yung kulay, yung mag-reflect dun sa kung ano yung background mo. Katulad dito, hindi naman bagay yan dyan sa ginamit ko na background. Ang pangit po tingnan, di po ba? So, yellow, try natin. Maganda ba? Hindi siya bagay. Okay, dapat marunong ka magtimpla po. Hindi basta ka lang lapat ng mga border mo. Dapat combination po siya kung ano yung background, tapos kung ano yung gagamitin mong mga picture, dapat nagkakaisa po sila para hindi pangit tingnan. Okay? So, white na lang siguro para hindi mag-contradict yung mga color. Okay? Next na gagawin natin, mag-add pa tayo ng photo. Okay? So, ang gagawin na natin is, ito na yung i-next natin. Okay? Ito yung during nung nagpapublish tayo. So, ito na yung ilalagay natin. Okay? So, pwede nating liitan pa ng konti, ganyan. Alright. So, lagyan ulit natin ng border para at least ma-emphasize yung body. Okay? Para at least agaw eksena siya or nakikita po siya. So, ayan po. Alright, so ganyan siya. Kung halimbawang gusto mo maglagay ng text ng nasa likod, anong gagawin nyo po? Pwede nyong unahin muna ang text, alisin muna yung mga picture na yan, unahin mo muna yung text. Kung nasa likod yung gusto mong
text, okay, para may drama, okay? Pero kung okay na sa'yo yan, ang text gusto mo ilagay sa harap, syempre madali lang po yan. I-touch lang yung screen para mag-display ulit yung mga nandito sa harap, and then lagyan natin ng text. Okay, in terms naman sa text po, paano yung idea ko dyan? Ang idea ko sa text, ito ay base sa mga kilalang content creator na kung paano sila gumawa ng text, caption. Kino-consider po nila na dapat catchy or captivated dun sa mga prospect nating audience. Halimbawa po, dahil nasa salon tayo, alang naman ilagay ko dyan, nagpasalon ako. So catchy po ba siya? Syempre hindi po. Parang wala lang sa'yo yung linagay mong caption. So walang kwenta yun. Dapat po, ilalagay mo dyan, for example, mahal ang inabot ng pagpapakulay ko ng buhok. So, ganon. Or, pwede mong ilagay, dahil sa yung itsura ko dyan, pwede mong ilagay dyan, grabe ang sakripisyo ko sa kulay ash gray na yan. Pwedeng ganon, parang meron kang, parang merong tanong dun sa iyong video na dapat panoorin nila. Kasi yun nga, kung sasabihin mo lang, nagpakulay ako ng buhok sa salon, ano namang paki nila. So, dapat mayroong something nakakabitin dun sa caption mo na pwede silang mag-click sa video mo. So, ganun po yan. Ngayon, lagyan na natin ng text. Ash gray sacrifice ang inabot ko sa kulay na to. Ash gray sacrifice ang inabot ko sa kulay na to. Pwede na yung something ganyan. Or kung medyo malikot pa yung utak mo, pwede mong i-level up yan. Okay, dito naman sa part na to, ang purpose itong nasa gilid na to is para sa adjustment ng lining. Di ba nakikita nyo yung lining dito is 3. Ngayon kung gusto mong gawing 2 lang yan, i-adjust mo to, hilain mo to. Ayan, 2 na lang siya, di ba? So, parang nakakalimit siya nung space kapag kaganyan. Kasi pag ganyan, di ba, medyo natatakpan po yung picture mo. So, pwede mong ganyan na lang, 2 lines lang para hindi agaw eksena dun sa magiging picture mo. So, ganyan po. And then, sa color naman, nasa sayo kung ano yung kulay na gusto mong ilapat dyan. Blue, pwede ang blue. Okay? Kasi parang nagkakaroon sila ng, ng complement. Ganyan. Tapos, syempre para mas highlighted yung color ng ating color blue, para mas highlighted yung color blue na text natin, lagyan natin ng stroke or pinaka-border niya po para mas mangibabaw ang kulay ng ating text. So, pwedeng ganyan. 'Di ba? So, kitang-kita. Ngayon, i-save na natin. Pwede na po yan. Okay? Then, click lang natin yung check sa taas. Tapos, check yung arrow po sa right. Okay, dito sa part na to may ads na lalabas. Syempre, antayin mo dahil promotion na nila dahil may bayad yan para sa ginagamit nating PicsArt. So, ayan. I-kiss lang natin. And then, wait lang. At ito yung save po. Okay? I-click lang natin yung save. Okay, then save. Okay, so, tapos na po. Punta tayo dito sa ating gallery or photos po. Makikita natin yung ginawa natin dito. Ito na po siya. Alright? So, pwede ko na tong ilagay ngayon dun sa ating Creator Studio. Ayan na yung part na ilalapat na natin siya. Punta tayo dito sa may Creator Studio. And then, punta tayo dito sa may content. Actually, itong app ko, medyo nag-inarte lang siya ngayon. Pero dapat dito sa my home, naka-display na dapat lahat ng mga ko dyan. Pero dahil wala, punta tayo dito sa may content. Okay, then punta tayo dito sa may content ko na paglalapatan natin, which is yung salon. Ito po. Alright, so yan po yan. And then, click lang po yung pencil na to. Tapos, explain ko muna ha. Sa part na to, ito yung pinaka-title. Di ba po dun sa mismong Facebook, kung dun tayo nag-upload, is mayroon na tayong caption dun. Caption lang po yun, iba po yung title. So, dito ka po maglalagay ng title. Okay? So, dapat yung title mo, kung ano yung caption mo, kung ano yung nandyan sa may thumbnail mo, halos dapat magkakaisa lang yung, yung paglagay mo ng title. Okay? Tapos, ngayon, lapatan na tayo ngayon ng add lang tayo, ilalapat na natin yung ginawa nating thumbnail. Okay? Then, next. Alright. So, ayan na po siya.
So, di ba perfect yung size natin dahil ang ginawa natin kanina ay in-screenshot muna natin yung dinownload nating video dun sa mismong Facebook. At kapag nailapat na natin yan, save na po. Then yun na yun. Alright? Ash Gray Sacrifice ang inabot pala dapat yan. Nagkamali pa ako. Alright, so ganyan lang po everyone ha. I hope na nakatulong po ang ating tutorial for today's video kung paano gumawa ng thumbnail dahil malaki po ang potensyal na magkaroon tayo ng mga target audience para mas i-click po nila ang ating mga video or vlog. That's all for today. Please follow and share. Maraming salamat. Have a great day everyone.